Edo at Bianzi parehong bumigay sa nararamdaman sa isa't isa, isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap, sa gitna ng malawak at tahimik na karagatan ng Kalingap, kung saan ang langit at dagat ay tila nagtatagpo sa iisang bughaw na yakap, aglayagang isang muntong bangka. Hindi ito karaniwang paglalakbay, ito ay paglalakbay ng alaala, ng pagmamahalan, at ng mga pangakong pinanday ng panahon. Sakay ng bangkang iyon sina Edo at Vianzi, magkasamang hinaharap ang isa na namang anibersaryo ng kanilang pagsasama. Maaga pa lamang ay gumising na ang araw, banayad ang liwanag at tila may dalang basbas. Ang mga alon ay marahang humahaplos sa ilid ng bangka, worry nakikinig sa katahimikan ng dalawa. Hindi na kailangan ng maraming salita, sapat na ang presensya ng isa't isa. Sa bawat hampas ng hangin, naroon ang paalala ng mga panahong sila'y nagsimula, payak, puno ng pag-asa, at walang kasiguraduhan, ngunit may tapang. Si Edo ay nakatanaw sa malayo, hawak ang timon, habang si Vianzi na may nakaupo sa gilid ng bangka, pinagmamasdan ang pagkinang ng araw sa ibabaw ng tubig. Sa kanyang isipan, bumabalik ang mga alaala ng mga pagsubok na kanilang dinaanan, mga panahong tila malulunod sila sa problema, mga pagkakataong ang pagod at takot ay parang malalakas na alon na gustong bumaligtad sa kanilang munting sasakyan. Ngunit sa bawat unos, natutunan nilang kumapit, hindi lamang sa bangka, kundi sa isa't isa. Ang Kalingap ay hindi basta dagat lamang. Para kina Edo at Vianzi, ito ay simbolo ng kanilang relasyon, malawak, minsan ay mapanganib, minsan ay payapa, ngunit laging may pangakong bagong umaga. Maraming beses na silang napadpad dito, hindi lang bilang mga manlalakbay kundi bilang magkasamang nangangarap. Dito sila natutong makinig sa tibok ng sariling damdamin, at dito rin nila natuklasan ang kahulugan ng salitang, tahanan, kahit walang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Habang patuloy ang paglalayag, napag-usapan nila ang mga simpleng bagay, ang mga planong hindi natuloy ngunit nagbigay aral, ang mga tagumpay na hindi man engrandi ay sapat para ipagdiwang, at ang mga pagkakamaling humubog sa kanilang pagkatao. Ang bawat kwento ay parang bituin sa kalangitan, hindi man agad napapansin, ngunit kapag tinignan ng mabuti, nagbibigay liwanag. Pagsapit ng tanghali, huminto sila sa gitna ng karagatan. Walang ibang tanaw kundi tubig at langit. Doon, sa katahimikang iyon, mas lalong naging malinaw ang kahulugan ng kanilang pagsasama. Hindi ito tungkol sa magagarbong handaan o marangyang selebrasyon, kundi sa pagpiling manatili kahit walang kasiguraduhan ang bukas. Ang anibersaryong ito ay hindi lamang paggunita ng nakaraan, kundi pagpapatibay ng desisyong ipagpatuloy ang paglalakbay. Si Vianzi ay ngumiti habang inaalala ang unang beses na nangarap sila ng magkasama. Bata pa sila noon sa pangunawa, ngunit buo ang loob. Si Edo naman ay tahimik na nakinig, alam niyang hindi lahat ng pangarap ay natupad, ngunit ang pinakamahalaga, ang manatiling magkasama, ay patuloy nilang hinahawakan. Sa gitna ng karagatan, mas ramdam nila na ang pagmamahal ay hindi laging malakas at maingay, minsan ito'y tahimik, matatag, at handang maghintay. Unti-unting nagbago ang kulay ng langit habang papalapit ang hapon. Ang bughaw ay naging kahel at ginto, tila isang pintang ipininta ng panahon para lamang sa kanila. Ang dagat ay kumislap, parang nakikibahagi sa kanilang pagdiriwang. Sa sandaling iyon, napagtanto nina Edo at Vianzi na ang bawat taon ng kanilang pagsasama ay parang paglalayag, may mga panahong malinaw ang direksyon, at may mga panahong kailangan nilang magtiwala sa bituin at sa isa't isa. Nang lumubog ang araw, nagsindi sila ng munting ilaw sa bangka. Hindi ito para makita ng iba, kundi para ipaalala sa kanilang sarili na kahit sa dilim, may liwanag na nagmumula sa kanilang pinagsamahan. Ang karagatan ng Kalingap ay nanatiling tahimik, parang saksi sa kanilang mga pangakong hindi kailangang isiga, dahil sapat na ang patuloy na pagkilos at pag-unawa. Sa pagtatapos ng araw, hindi man nila nasabi lahat ng nais nilang sabihin, ramdam nila ang lalim ng kanilang koneksyon. Ang anibersaryo nina Edo at Vianzi sa gitna ng karagatan ay naging paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatakot sa lawak ng dagat sa lalim ng alon, handang maglayag,
Araw-araw, taon-taon, basta't magkasama, at sa gitna ng Kalen Gap, habang ang mga bituin ay isa-isang lumilitaw sa langit, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay, hindi lamang bilang mga manlalakbay sa dagat, kundi bilang dalawang pusong piniling magsabay sa iisang direksyon, gaano man kalayo ang marating.